Direct sabihin mo pag live na para... ano na. Ay, ano ba yan? Uy, Sorry! parang namimiss mo si Dino ah. Ang bilis Dahil ba may kumuha ng pagkain? Di pa naman ako bumabahing sa set eh. Okay lang yan. Welcome pa rin po! Welcome back sa With Due Respect kasama ang Team Pinas na magmumukbang tayo. Nahuli na nga ako with the twist. Dito magbibigay lang tayo ng short comment sa unang personalidad na maaalala natin na sa itatampok na pagkain. Kaya alamin na natin ang menu for today. Dito lang yan sa Mukbangan! Masarap. Wow! Excited din. Matamis, maasim, mapait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. O Yan. game! O, so, Ano ba ang ating menu for the day? para sa mga nakikinig, no, naroon pong kulay, bilog dito na deep fry. Di po calamares yan. Pag binuksan nyo, yan ay onion rings. Oo, at isa onion naman rings. ay tacos. Naku ma'am, Okay. may pagka-fusion may pagka-Northern America ng ano natin, ng cuisine natin today. Onion rings. Ay, di ba? Ako na, ano ba naaalala niyo sa sibuyas? Eh di syempre. Alam mo, kapag nagsaslice ako ng onions, naiiyak ako. Naiiyak ka? Naiiyak ako. May sibuyas kaya sa silado niyo? Baka nag-slice din sila ng onions bago Amoy sila sibuyas. Hindi dapat nga, dapat pala tinapatan ng sibuyas para may luha naman. Kahit pa paano yung pag-iyak, di ba? Oo. Kulang pa yata sa workshop. Kasi no? paano naman ang tacos? Anong kinalaman nito sa ating pag-uusapan ngayong hapon? May kinalaman nga yung pag-iyak kasi Okay. hindi nga daw sila kinakamusta. Tapos may lumabas na resibo na May group chat. Sa group chat ng mga senador Oo. na may tacos nung lumabas galing sa isang senador. Gumamit ng emoji na tacos. Oo, di ba? Tacos at our lounge. Tacos sa taulan. Tacos at Yun yung napaka-traumatizing na situation. Parang comfort food pala yung tacos. Oo, no, naalala ko tuloy yung litrato ng mga senador pagkatapos ng siege no kasama nila si SILG. Na para namang hindi naman yata na-traumatize yung mga senador na nakita natin. Dahil tayo naman napunta na rin sa mga lugar na nagre-responde sa mga sakuna. Yes. Diba? Ito yung mga totoong taong nawalan ng bahay, nawalan ng mga mahal sa buhay. Hindi ganun yung itsura nila eh. Hindi itsura ng mga na-traumatize. Kaya para sa akin, kung gusto nyo makita ng mga taong dapat kinakamusta, kamustahin natin yung mga biktima siguro ng war on drugs. Yung mga biktima siguro ng mga sunog na nangyari kahapon sa Parola. Diba? Yun yung mga taong kailangan may mga natotrauma. Hindi yung mga taong kailangan ng sibuyas para mapakita yung iyak. Ako ang grabe lang talaga sa akin ay yung inaasahan kasi nila na pwede lang silang magsinungaling at walang ebidensyang Yes. itatapat doon sa kanilang pagsisinungaling. Iiyak, hindi daw kinamusta, wala daw pake yung minority senator sa kanila. Ayan, sinampal ng ebidensya. Nag-message naman pala ang mga kapwa senador para i-check kung kamusta sila doon sa loob ng Senado. Eh kung ako nga yung senador doon, baka ang tinanong ko, ba't ba kasi kayo andyan? Ano bang plano nyo dyan sa loob ng Senado? Tapos na ang sesyon, bakit nandyan pa kayo? O, di ba? Kaya kayo inabutan niyang barilan dyan kasi kayo yung nagstay dyan sa loob ng Senado, di ba? Ang mahirap doon sa ating mga senador ay tignan mo yung kay Alan Peter, no, yung Senate President natin. Sabi, Senate under attack. Binaril kami ng NBI, sinusugod kami ng NBI. O, CCTV nakita, binabaril nyo po hangin, di ba? Binabaril ni Mau Oplaska, Senate Sergeant at Arms. Binaril 37 times. 37 times. Ikaw ba naman kung is that the proper way to do it? Hindi yan proper di ba? 37 times, wala ka namang kabarilan. Tapos sila ang unang nambaril, ganito, ganyan. Nakita mo yung mga footage ng media na galing naman sa Senado yung unang mga pagbaril, di ba? Mahirap po yan, no? Kasi ilang araw na po, no, ilang linggo na actually na puro kasinungalingan yun ang gagaling sa loob ng Senado, hinaharap yung ebidensya, hindi pa po sila umaamin. Yes. Tama. Unahan ko lang din yung mga mag-i-invoke na dyan ng tears and sisterhood. Diba? Kasi parang very emotional and ang quality ng pag-iyak usually associated with the feminine na medyo mas mahina. Diba? So parang gusto natin kilalanin yung vulnerability ng mga kababaihan, correct? Pero sa akin, questionin din natin, tunay bang vulnerable? Yung mga senador ng majority na naiwan sa Senado nung gabing iyon.
una sa lahat, nilagay nila yung mga sarili nila doon. Kasi sila naman ang nag-orchestrate ng buong drama. Kasi nga, kailangan ng votes and then kailangan makatakas yung isa. So kung may level of authority ka, pangalawa, hindi ka naman kawawa in that sense. Tapos pangatlo, nasa sayo yung parang nasa sayo si Mau, 'di ba? And very trigger happy si Kuya kahit nag-jam yung barel pa rin. So nasandun yung pagkakawawa. Saka kung gusto nilang Diba? sisihin, di ba? Yung amoy pulbura daw. Adi yung napaputok ang awayin nila. Di ba? Yung napaputok sa hangin. At So sa akin, yes, pwede kang maging vulnerable, pero finally, ito ba yung dapat na hinahain mo sa Senado? Diba? Ito ba yung dapat pinakikinggan sa plenary? Okay na bang magsinungaling ang mga senador sa ganitong pagkakataon? O, ang dami nang nangyayari. Yung isa, tumatakbo, ni-wrestling daw siya. Hindi naman totoo. May nadulas nga lang sa hagdanan, di ba? Daw siya ng NBI. Tapos may kabarilan ba? Alam ko malapit sa yung nasa Pasay, isang entertainment district ang Senado. Huwag naman natin karirin yung folk arts theater malapit lang doon. Sabi mo nga yung CCP, di ba? Oo, di ba? Sa kabilang side ng Rojas parang gusto yata nilang kunin yung teatro Hindi ko alam kung ano nangyayari. Parang nagkakahawaan ata May sakit ata dyan sa Senado Anong sakit kaya May yun? hawa-hawa dyan sa Duterte na Senate majority di ba? Nagkakahawaan po ng kasinungalingan, no? Lahat po kayo talagang nagtatampalan ng pagiging sinungaling dyan sa Senado, Kasi patong-patong na. Actually, yun yung lumalabas din, no? Kapag talaga yung istorya ay hindi makatotohanan, nagiging patong-patong-patong na kasinungalingan, di ba? Kasi kailangan yung pagtakpan, Kahit hindi na talaga nag-hold up, no? Kapag in-scrutinize. Pero kung may isang bagay na nag-agree ako kay Senator Pia, yun ay nag-aalala din naman ako doon sa mga kawani ng Yes. Senado. yes. Kung yung pag-aalala niya sa Senate staff ay makatotohanan sa mga staff niya at staff ng ibang senador, yung pag-aalala niya sa mga alagad ng media na nandun, ang dapat po ay investigasyon ng gawin, hindi drama. Di ba? Puro drama pa lang yung nakikitaan natin sa Senado for now, right? Yeah, ang pinagtataka ko mga veteran politicians, yung mga veteran lawmakers, ang dami na nilang kampanya tsaka eleksyon na napagdaanan. At alam naman natin sa Pilipinas, pag may kampanyahan, uso dyan ang mudslinging, uso dyan ang bashing, uso dyan ang pakikipag-away. Hindi naman sila umiiyak sa mga ganun. So pinagtataka ko, bakit ngayon, ba't sila umiiyak? So it really begs the question na, is this just drama? 'Di ba? Lagi lang ba kayong, nagpapaawa lang ba kayo sa amin? Parang bata na kapag nakabasag ng vase, tanungin mo, nabasag mo ba yung vase? Sabihin hindi. Hanggang sa iiyak na lang siya dahil wala na siyang ibang masabi dahil alam niyang guilty siya. Ayun. At least, sana umamin. Sana Sana umamin.